Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kaugnay nito, tayo rin ay nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang ika-35 anibersaryo ng pagkapari ni Reverendo Padre Jeronimo Maria Cruz. Kasama natin sa pagdiriwang ang kanyang kabunian, Pablo Virgilio S. Cardinal David, kasama ang mga kaparian ng Dioceses ng Caloocan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ating Kura Paroko at ang Bikaryo General ng ating Dioceses, Reverendo Padre Jeronimo Maria J. Cruz. Tayong lahat at buong sigla tayong sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumiiyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang hapon din po. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa 35 taon ng pagkapari na kanyang ibinigay sa atin, sa ating mga kasamahan na naorden sa araw na ito, Father Ronaldo Boyet Pedroso at Father Dandy Bermejo at ang iba pang mga pari na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang ika-35 taon ng pagpapari. Ipanalangin po natin lahat ng mga pari, mga obispo, ang ating minamahal na kardinal, na ang biyaya ng Diyos ay bumuhos sa atin lahat at ang kanyang will, ang kanyang kagustuhan ang siyang mamayani sa ating bayan. Minamahal na mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabila ng maraming kakulangan, minagandang loob mong maging lingkod na hirang, akong pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong marapat kong magampanan ang tungkuling iyong iniatang para pangasiwaan ang iyong bayan na iyong pinamamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Pagbasa muli sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang pinaratang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito. Sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita.
mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inalalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang hatol na iginawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkakasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakdas sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling.
Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo tayo. Di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pareseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus
at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tumawag sa atin para magkatipon at magdiwang ng banal na Eukaristiya ngayong hapon kasama ang kaparian ng Diocese of Caloocan at ang mga religious partners natin, men and women religious partners sa Diocese of Caloocan sa napaka-espesyal na okasyong ito ng 35th anniversary sa pagkapari ng tatlo sa ating mga pari sa Diocese of Caloocan, ang ating Vicar General si Father Jerome at gayon din si Father Boyet Pedroso at ang isang pari nating retired na si Father Dandy Bermejo. Nais kong humingi ng paumanhin kay Father Jerome at sa mga kasamahan niya na nag-prepare ng liturgy. Alam kong espesyal na liturgy ang pinrepare ninyo ngayong hapon. Pero nag-insist ako na gamitin ang mga pagbasa para sa Kwaresma sa araw na ito. At nakiusap ako na huwag munang kantahin ang luwalhati para naman may konting excitement tayo sa Paskong pagkabuhay. Pero hindi pa rin yung tamang ebanghelyo ang binasa. Po. At ang alternative reading for today ay John chapter 8 verses 12 to 20 na kasunod nung woman caught in adultery. So, humugot tayo doon ng inspirasyon sa Ebanghelyo na nagpapahayag na si Kristo ang liwanag ng mundo. 2 punto ang gusto kong ibahagi. 2 tanong na mahalaga upang hindi tayo maligaw ng landas sa ating buhay at misyon bilang mga pari. Una, saan tayo nanggaling? Pangalawa, saan tayo patungo? Kaya, ang pinili kong pamagat ng homilyang ito ay pinanggalingan at paruroonan. Simulan natin sa una, ang pinanggalingan. May konteksto ang Ebanghelyo. Ang tradisyon ng mga Hudyo tungkol sa pinanggagalingan daw o panggagalingan daw ng Mesiyas o hinirang ng Diyos. Di ba, sa simula pa lang ng Ebanghelyo ni San Mateo, sa kwento niya tungkol sa tatlong mago o pantas na naghahanap kung saan nila matatagpuan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo, nangonsulta si Herodes sa mga dalubhasa at sinabi sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, doon daw manggagaling ang hinirang ng Diyos.
Kaya noong magsimulang maging maugong ang reputasyon ni Jesus ng Nazaret ng Galilea, dahil sa dami ng nakarinig sa kanya at napagaling niya mula sa iba't ibang karamdaman, pati na rin ang mga napalaya niya sa masasamang espiritu, naging usap-usapan na baka siya na raw ang hinihintay nilang hinirang na manunubos. Pero nang malaman ng mga saserdote na ang pinanggalingan niya ay Nazaret ng Galilea, hinusgahan kaagad siya bilang huwad o peking Mesiyas, dahil dapat daw sa Judea manggaling ang hinirang ng Diyos. Malay ba nila na ang tatay niyang si Joseph, na galing sa lahi ni Haring David, ay tubong Bethlehem ng Judea? Isang bagay ito na madalas mangyari. Kung minsan, may mga taong mabilis humusga, batay sa narinig at batay sa haka-haka, kahit walang alam tungkol sa pinanggagalingan ng kanilang hinuhusgahan. Narinig natin ang dalawang kwento sa unang pagbasa at yung binasang ebanghelyo. Dalawang babae, si Susana at yung babaeng nahuli di umano na nakikiapid. Hinusgahan sila. Napansin ko, nagiging bukang bibig na natin ngayon ang expression, may pinanggagalingan, para tukuyin ang konteksto o kalagayang buhay ng tao. Ganyan din sa English, di ba? It matters a lot to know where people are coming from. Tandang-tanda ko pa, noong kasagsagan ng madugong giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon, may nagsumite na congressman ng isang panukalang batas na mungkahi na babaan daw ang age of criminality to 9 years old. At ang katwiran niya ay dahil marami na daw mga bata na children in conflict with the law na sa napakamurang edad ay mga kriminal na. At syempre, hindi ako sumang-ayon. Dahil marami din akong nakilalang mga batang lansangan sa Caloocan na ilang beses labas-pasok sa bahay kalinga. Alam ho ninyo, kapag sinilang kayong galing sa mabuting pamilya at pinalaki ng mabuting magulang at inaruga at pinag-aral, minsan akala mo lahat ng tao ay naranasan ang naranasan mo. Hindi pala totoo yun. Dahil hindi patas ang lipunan. Maraming mga batang malilit pa lang, palaboy na sa kalsada, na parang mga askal at pusakal. Yung iba, lumaking hindi kinakalinga, kundi inaabuso. Hindi nakaranas ng pag-aaruga ng magulang. Maliliit pa lamang, kailangan ng dumiskarte para mag-survive. Sila yung makikita ninyo na kung minsan may hawak na rugby at sinisinghot-singhot para makalimutan ang gutom nila.
Bakit ba tayo magugulat kapag lumaking kriminal ang mga batang dumanas ng ganyan? Bakit? Gayong kasama tayo sa lipunan na nagpabaya sa kanila. Kaya wala tayong karapatan na husgahan ng tao kapag di natin alam ang kanyang pinagdaanan o ang kanyang pinanggalingan. Pero kapag nakakilala ka ng mga tipo ni Father Jerome, mabait, maginoo, kahit hindi mo kilala ang pamilya o magulang, parang nahuhulaan mo na rin kung saan ang kanyang pinanggalingan. Di ba may kasabihan tayo, nakikilala ang puno sa bunga. Dumako naman tayo ngayon sa pangalawang punto, ang paroroonan. Alam ni Jesus ang paroroonan niya. Hindi saan, kundi sino. Walang iba, kundi ang mismong nagsugo sa Kanya. Ang Kanyang Ama na pinanggalingan niya. Sa langit siya nanggaling. Sa langit din siya babalik. Kaya siya ang liwanag. Siya ang liwanag na gagabay sa atin, sa lakbayin, upang hindi tayo maligaw. Sa pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo, nasabi ni Jesus, walang umakyat sa langit, kundi yaunding bumaba mula sa langit. Ito ang patutuo ni Hesukristong anak ng Diyos, na ang tanging daan paakyat ay pababa. Ang tanging daan paakyat ay pababa. Kabalintunaan, di ba? Ang daan ng kenosis o pagpapakumbaba, bukod tanging ang nagmamahal ang magiging handang magpakumbaba. Yumakap kahit sa pagdurusa at kamatayan, mahango lang sa dusa ang minamahal. Pero heto ang mabuting balita. Hindi siya aakyat na mag-isa. Babalik siya sa pinanggalingan niya, pero kasama tayo. Yun naman kasi ang dahilan kung bakit bumaba ang anak ng Diyos at naging anak ng tao na katulad natin, upang kasama niya, tayong mga anak ng tao ay maging mga anak din ng Diyos. Nakilakbay siya sa atin upang samahan niya tayo sa daan patungo sa ating paroroonan. Tama ang kasabihang pinasikat ng ating pambansang bayaning Jose Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Dahil ang paroroonan pala natin at pinanggalingan ay iisa. Kay Adan, noong ang tao ay natutong magmalaki at lumayo sa Diyos, ang naging paalala ay kung saan siya nanggaling. Ikaw ay alabok at babalik din sa alabok. Pero si Jesus ang bagong Adan. Siya ang nagmulat sa atin sa tunay nating dangal, na kahit tayo ay putik, tayo ay hiningahan ng Diyos. Tayo ay ginawa niya
sa hugis at wangis niya. Ibig sabihin, tayong lahat ay sa Diyos nanggaling. At sa Kanya din dapat magbalik. Siya ang ating pinanggalingan at siya rin ang dapat nating paroonan. Magsitayo tayo. Habang tayo'y pinakakaisa ni Kristo sa Eukaristiyang ito, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Diyos Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ang ating isasagot sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magsilbing liwanag ni Kristo para sa mundong nababalot ng dilim dahil sa pagkakawatak-watak, pagkamakasarili at karahasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga paring naghahandog sa dambana ng Panginoon, lalo't higit si Reverendo Padre Jeronimo Maria J. Cruz na ating kura paroko, naway patuloy na palakasin ng Eukaristiyang kanilang ipinagdiriwang upang matupad ang misyon ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mga bansa, naway magkaisa tungo sa kapayapaan at iwaksi ang karahasan at digmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-aalay.
Magsiyupo tayo. Magsitayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong mawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa akin ay ipagkatiwala at ang mga alay na ngayon ay nasa dambana ay itaguyod mo upang ang bayan at pari ay magkaisa ng adhika sa pagkakaroon ng pagsunod ng kawan sa tagapangasiwa at ikapananatili at ng tagapangasiwa sa malasakit na matiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito ay mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo.
at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilungod tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagdubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inihahain sa iyo. Inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos sa pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya't bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang kawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit na iyong pamana kaysa na ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan naming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang pinagmumulan ng tanang kaganapan at kabutihan. Ipagkaloob mong sa pagsasalong ito sa banal na pakikinabang, ako'y magkaroon ng kakayanang ganapin ang ayon sa iyong kalooban at ituro ang katotohanan sa ikababatid at ikatutupad ng tanan sa aral na iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo panumandali para sa maikling mensahe ng pasasalamat. Una sa lahat, tunay nga na ito ay isang mabiyayang araw sa ating lahat, kaya papurihan po natin ang Panginoon at siya ay palagi nating pasalamatan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ito pong pagtitipon natin ngayon ay isang pagpapahayag ng tunay na synodality. It's an expression of true synodality. Dahil ang nandito sa ating kalipunan ay mga representante ng lahat po ng ating pinagdaanan, mga assignments bilang pari, no? At ito ay simula nung ordination, first assignment sa St. James Parish sa Alabang. At ang lone representative ko ay narito at tayo lubhang napapasalamat. At then I was assigned as a full-time for the youth ministry for more than 4 years, full-time. So, sa Arcibispado de Manila. And then later on, back again to St. James in Alabang. And then I became parish priest of Santa Maria Goretti. So, andito din po yung mga representatives ng parish, no? In UN Avenue. And then, further studies in Rome. And when coming back, I stayed for a short while in Santa Clara de Montefalco. And then, after 3 months, was assigned immediately to San Ildefonso here in Nabotas. So, we stayed there for 14 years, no? And then to our Cathedral San Roque for 8 years. 8 years. And now here at San Bartolome. Yesterday, kahapon po, nag-celebrate po kami tatlo ng mga pare, na Father Gio and Father Joshua, ng first year anniversary ng aming installation dito as pastor and parochial vicars. So, and this is the community that we are having right now. We are most grateful to our beloved Father and Shepherd in the diocese, our great friend and our brother Cardinal Ambo, Apong Ambo. Salamat po na marami sa inyo. Palapakan po natin si Apong Ambo. Sa pag-uupo ninyo na maging homilist dito ngayon. So it's our joy and our privilege to hear your homily, no, which situates our own priesthood. So, yun po yung siyang dahilan ko bakit inimbitahan po natin ang ating mahal na Apong Ambo na magbigay ng homilya para tunay na ating makita at maunawaan yung lahat ng ating ginagawa sa konteksto ng pinagmulan at paroroonan. And this is our guide. And we are grateful for showing us the light, who is Jesus.
again, thank you very much from our heart. Thank you very much po Ambo. And we thank also all the other ministries that we have had for the youth ministry and with the Knights of Columbus and the Daughters of Mary Immaculate, with the Catholic Youth Organization, and all the other organizations that we have been involved with. Again, let me point out, this is our synodal church, coming from different places and time, but united in the one Spirit of God. Ito po, ang nagbubuklod po sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At tayo nagpapasalamat dito dahil ang pinakagitna ng ating pagdiriwang walang iba kundi si Kristo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagkatapos po nito ay may susunod tayong pagsasalo sa itaas po. Muli, your presence means so much to us and you make this celebration truly meaningful with Jesus in our midst. So again, thank you very much. Magsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyo lahat pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.